Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. No? Dito pag-aaralan po natin ang lakas po ng mundo o lakas po ng ating pagkatao. And as I said, ito na yung mga birthdays na lumalabas. No? Sa ngayon, tatalakayin po natin yung mga birthday po na kung saan patawid between one zodiac to another. Ito po yung mga tao na tinatawag po nating ipinanganak po no, noong 18, 19, 20, 21, 22. So, magbibigay po ako ng sample, no? Kung ikaw po is ipinanganak ka pong June 21, so nandito ka po, no? Katapusan ka po ng Gemini, papunta pong Cancer. So, from air to water. And tignan natin yung Scorpio to Sagittarius, which is November 21. So, ang birthday mo is November 21, parehas po kayong 21, pero magkaiba po ang energy nun. Bakit? Kasi po magkaiba po yung element na pinanggalingan nyo. And etong sa water to fire, wala po. No? So, meron tayong Sagittarius to Capricorn. Mula po siya sa fire, papunta po siya sa earth, na kung saan ang birthday niya is December 21. And so on. So, paikot-ikot lang po yan, no? So, actually, kung titingnan ko dito, ngayon ko lang po napapansin na napaka-align po talaga ng mundo po natin, no? Walang ano po talaga dito na, I mean, it's perfect unison and it's perfect glowing or ikot po ng mundo natin na hindi siya magka-clash no, ng bawat elements, no? Siguro guys, no, kung napapansin po ninyo na bakit ko ito tinatalakay. Kasi po, sabi ko nga sa inyo na napaka-importante po ng birthdays natin. Kasi po mag-aalan po siya kung saang buwan ka, kung anong elements meron ka, para po maintindihan mo ang buhay mo. I will give you an example, no. Halimbawa po kung ang birthday mo is, tinatawag po natin na ang birthday mo is June 21, no. And mula ka sa Gemini, papunta po ikaw ng Cancer. Now kung titingnan ninyo na ang Gemini is air, and then papunta po siya sa emotion, which is water. So, itong mga taong to is like, bakit kayo nai-stop? No? Sabihin po natin na ikaw kasi yung tao na marami ka sanang gustong mangyari, pero nauunahan ka po ng takot. Natatakot ka po na baka po ngaya, sabihin po natin na yung bagang meron kang plano, meron kang gustong gagawin sa buhay mo, pero inuunahan ka po ng takot, marami kang doubts sa sarili mo, marami ka pong, kumbaga sa akin, parang mahiya ka na mag-proactive ka. Kasi po nauna po kasi ang DOS. And ang DOS ba is negative? Sila po kasi yung mga tao po na tinatawag po natin na masyado pong mahiyain, masyado pong, kumbaga sa akin, kung pwede pa nga lang, nasa likuran kayo, no? Bakit baligtad po ang 12? Maswerte po ang 12. Bakit? Ang 12 kasi is like, nauna kasi yung 1. So, marami siyang ginagawa po. Kung i-combine mo yung lakas niya, 2 at saka 1. So, 1 at saka 2, like, ang 1 is about idea. So, action, idea, masculine. So, wala yan siyang prino paggagawin niya. Now, i-combine po niya yung 2, which is actually visualization, yung subconscious po kasi natin. No. Bakit sinasabi ko po sa inyo na magkabaliktad po ang energy ng 21 at saka 12? Kasi po ang 21 is nauna po kasi ang subconscious, nauna yung takot mo, nauna yung fear mo. Kasi ang subconscious kasi, ang sabi nila is a negative energy po. Yan. Actually, it's not. Din po kasi na ang subconscious kasi natin mula nung pagkabata isinilang tayo. Parang kung ano yung inayawan mo na i-store dyan dito sa subconscious mo. And kung meron kang gagawin, halimbawa pangit po ang nakaraan mo, like binubuli ka ng mga teacher mo, magulang mo, nakaranas ka po ng parang discrimination, nakaranas po ka po ng sobrang rejection nung bata ka pa, nai-store yan dito. And during lifetime po, kaya may mga tao ngayon na 40, 50, 60, 70 stuck. They're stuck. They are not really happy. No, alam niyo kung bakit yun? Kasi na-stuck po kayo sa isang lugar na kung saan hindi niyo alam kung bakit. And paulit-ulit po yan sa lifetime ninyo hanggang sa ma-realize po ninyo kung ano po ang dapat ninyong i-correct. No? And ang mind po natin or ang spirit po natin is mag-evolve. Sana po alam kong ang topic na to masyado pong malalim sa mga baguhan po. Pero siguro na-gets na ninyo na ang aim po natin dito is pag-aralan po natin ang energy ng bawat isa. No? Or simple po yung pagkatao mo. No? Kasi po,
ang birthday, as I said, ito yung petsa na isinilang ka na kung saan ikaw mismo ang pumili nito. Hindi ito pinili ng magulang mo, ng nanay mo, no. Ikaw mismo ang pumili dito. Bakit? Kasi kailangan mo kasing maranasan po ang certain na sitwasyon mo hanggang sa maikorek mo siya. Pero kung maikorek mo siya habang buhay ka pa, hindi mo na kailangan pang pagsasunod mong lifetime is like maganda na po ang buhay mo kasi nagkaroon na po tayo ng tinatawag po natin na correction po or soul karma na tinatawag, no. And mind you guys, alam ko kahit nga po ako is nang tingnan ko pala dito is like napakalalim po pala talaga ng mundo natin or ng ating pagkatao po. Kasi kung titingnan niyo guys, no, ang combination po ng bawat elements po is very correct po, no. Wala pong elements dito na pahalo-halo. Mula air to water, nandiyan na po yung Libra to Scorpio, October 22, no? So, etong mga tao na October 22, ang hirap din po ng buhay nila, no, na lagi po yan na nai-stuck kasi ang 22 is like there is no cubes po yan, no? Ito na yung mga tao na tinatawag ko sa inyo na kahit anong gawin nilang pagsisikap, although they are perfect kasi nga gusto nila magplano, ganito nga, ganyan. Pero hindi nila alam na yung pinaplano nila yon, doon po sila may stuck. As long na magre-receive po sila ng another opinion po sa iba, na mag-try sila ng mga bagong things, no. But then, pahapyaw lang po ito guys, no. Yung Aquarius to Pisces, February 18. So, nasilang po dito is 18, no. Etong water to fire, ano naman po ang diferensya nito, no? Ito yung mga tao na mula sa emotion, papunta na po sila sa passion. Mas maganda po yung energy nun. Kasi parang natuto na sila, like sabihin po natin na ang ano nila is like emotion to fire, Cancer to Leo, which is July 22, Scorpio to Sagittarius, 11/21, Pisces to Aries, 3/20. So, hindi ko na siya isa-isahin guys, no. I will just give you a glimpse po kung ano po talaga ang mundo natin, ano po yung pagkatao natin, no. Wala pong, eto kasi is like, sabi ko sa inyo, bawat isa po sa atin is like, meron po tayong karma na sinusunod or tawagin pong kailangan po nating makaalpas, no. Patin kung hindi mo alam, so paano ka po makakaalpas? Wala naman nagturo sa'yo, no. So, sa ngayon, as I know na parang boring siya, but siguro maintindihan ninyo na yung Taurus to Gemini is like, kasi ang Taurus, kung isipin mo, earth to air, mas okay yung energy ng earth to air kasi magka-combine po kasi itong earth to air. Pero ang Taurus, sasabihin na May 20 ka po isinilang kasi ang Taurus kasi masyado po yung practical, pero may ugali na po siya na pagiging Gemini. So mayroon na siyang ugali na minsan labas doon, labas dito, no, kung minsan po talaga pong hindi mo siya maaasahan sa bahay. Kasi ang 20 is like dos po siya. So nandyan na sobrang mahiyain. O, kahit sabihin po natin na ang 5 at saka 20, so marami siyang gustong gawin. Pero tingnan mo guys kasi ang May 20 is 7 already. Pero etong taong to talaga pong mahirap po talaga po ang dinanas niya. And alam niyo kung bakit is parang may time kasi po na pagkasilang mo, parang nandoon ka talaga sa pit na kung saan kailangan mong makalampas diyan, no. And as I said, paulit kong sinasabi sa inyo na alam kong parang malalim po talaga ang topic na to kasi ang bawat isa sa atin is mayroon po talagang dinaranas po, no, na kung saan parang ang hirap pong makaalpas, dagdagan pa po ng mga problema po sa iba. Pero actually ito yung mga combination po ng elements na kung saan ang mundo mo sakop ng mundo ng iba, no. And kung hindi mo alam, so hindi mo alam ba't ka sinakop na po ng iba. Sabihin po natin, bakit? Kasi sa pagdating natin doon sa ngayang pag-iisip po natin, nandiyan na po yung kulang barang, no, bakit po ikaw natatamaan po? Dahil nga po sa ang mundo po is like nasasakop po niya. Kung hindi mo alam ang buhay mo, hindi mo alam ang mundo mo, hindi mo alam kung saan ka, kung anong ginagawa mo, kung sino ka, kung ano ka, so sasakopin ka po ng iba, no? So, isa ito sa paraan ko kung bakit ways po, alam kong boring siguro sa iba, pero medyo talaga pong anuhan natin kung nasan ka. Ito yung mga tao na 18, 19, 20, 21, 22, they are stuck. Or ang buhay nila pabago-bago, no? Pabago-bago, hindi nila alam kung bakit sila ganito, no?
palipat-lipat. Maski nga sa bahay siguro ito palipat-lipat po sa because they have no permanent energy. Kung talagang gusto mong tumawid, so if you are, sasabihin natin Gemini to Cancer ka, so nasa sa iyo yun, kung ang pagiging air mo, dadalhin mo, tapos pagiging Cancer mo is pagsabayin mo. Kasi talaga pong lulutang ka, anong lalabas nun? Mist. Ito yung tinatawag natin na fog, makikita niyo yung fog. Water at saka air is nagsama. So makikita mo yan is water fog pero nakalutang ka. Ibig sabihin hindi ka po sa baba. You are not actually a chaos kasi ang air is like chaos po kung saan, 'di ba? Pag may bagyo, ang lakas-lakas po niya. Pero itong nakalutang ka po pero you are kalma ka po masyado kasi ginagamit mo yung pagiging ng espiritu mo at saka yung soul mo, yung emotion mo, ginagamit mo siya as a balance, no? Pero kung hindi ka talaga marunong yan, talaga pong lagapak ka po sa lupa, no? So, wag po ikaw, kung ikaw June 21, it's like, wag po ikaw masyadong makikinig po sa kung ano sinasabi sa iba, na ganito ka, ganyan, ganito. Mas maganda yung mag-focus ka sa sarili mo, sa sariling lakas mo, para po magkaroon ka po ng idea kung ano ka. Marami pa tong example, hindi ko na siya uubusin lahat po kasi mauubos ito kahit isang oras po, lalo lang po kayong malilito. Just only an example, nandito na po yung tinatawag po nating Earth to Air na yung Capricorn to Aquarius, January 19, isa din po yun, no? And Virgo to Libra, no, September 22. Aries to Taurus, April 19. So, 8-22. So, August 22, Leo to Virgo. And then, December 21, no? And Fire to Earth and so on. So, ito actually, napansin ko kanina habang nililista ko, no? Ang ganda po talaga ng formation po ng mundo natin. Wala naman actually chaos na tinatawag kasi kumbaga sa atin, sa mundo po kasi natin, ang paggawa niya is just like everything is perfectly fit. Tayo lang po ang hindi nakakaintindi kasi nga may sarili kang isip, so hindi naman itong katulad po talaga ng tinatawag po natin na hangin, energy, they are fixed. Pero since na this is a combination of elements, na ikaw po is combination ka po ng elements, anong pag-aralan mo yung anong petsa ka, ano ka, and then pag-aralan mo yung kung anong energy po ng bawat numero ng ipinanganak ka. Din makikita mo guys, no, na talaga pong fit siya sa isang tao. So, alam ko po medyo mahirap po siyang maintindihan, pero sa mga tao po na advance po ang pag-iisip, I think magigets po ninyo kung ano yung ibig kong sabihin. It's just only a combination from one elements to another. Kaso lang po, is patawid po kayo. Patawid kayo mula sa isang zodiac papunta sa ibang zodiac. Then, saan ka po nang galing? Halimbawa po, galing ka po ng Virgo or galing ka po ng earth po na elements, papunta ka po sa fire. So, ibig sabihin, dapat kargahin mo ang pagiging earth element mo, like say, practical, yung ganito, ganyan. Tapos, gamitin mo siya para patawid ka po sa isang fire. So, itong element po ng kung saan apoy, na kung tinatawag po natin yung passion mo, yung plano mo, yung ganito nga, ganyan, yung mga ideas mo. Kasi ang fire is about ideas, about plano, about yung extension po, and then pataas po yan. So, gagamitin mo yung foundation mo na sa earth ka na pataas po siya. And makikita mo, guys, talaga pong magiging maswerte ka. No? Kasi sabi ko, it's just only an understanding of things, and then malalaman mo talaga, oh, ganito lang pala siya, ganito pala. Kaya nai-stuck ka kasi nga po hindi mo alam kung nasan ka. No? So, ito yung mga ideas po kahit papano guys na sinishare ko po sa inyo. Kasi mahirap talagang arukin ang buhay po natin. Pero at least meron ka pong something na idea na basic lang ba? Tapos ikaw na po magdagdag nun. Ikaw na po mag-aaral nun para kahit papano po. Kasi ang binibigay ko sa inyo is for general. So, pwede po siyang mag-resonate, pwede pong hindi. Pero alam ko naman po talaga po guys na ito po yung pagkatao po ng bawat isa. Kaya, I try to understand everyone kapag yung asawa ko, ganito siya, ganyan kasi makikita mo kung nasan siya kung ano ang element niya, kung ano ang very strong ugali niya. So, madadala mo siya. So, hindi kayo laging nag-aaway, so nagkakaroon kayo ng timor. Kasi, bawat isa is nagkakaintindihan kasi. No, okay guys, no, hindi ko na siya paanuhin kasi kung minsan, parang, ito yung topic po natin na parang, medyo mahirap siyang intindihin, pero,
meron kayong basic po na understanding. Anyway, lahat po ng ano dito, lahat po ng petsa dito titingnan ko at iano ko dyan sa baba kahit paano kasi medyo mahaba siya, pero talagang gagawin ko ito para sa inyo guys, para makita niyo kung nasan kayo. And then after that, i-release nyo. Pag mga taong ibinanganak ng 18, 19, 20, 21, 22, pero sa lahat po ng zodiac po, isa lang po ang 18 po natin, which is February 18. Na ikaw lang, itong mga taong ipinanganak po ng February 18, sila po yung Aquarius to Pisces, no? So, isa lang po ang 18, so maliit lang po yan. Pero mas marami po ang tinatawag po natin na 20, 21, 22, and 19. Mas marami po sila, 19 especially, no? So, that's it guys. Thank you very much for watching and magandang araw po sa ating lahat po.